Una sa lahat, bago ko po sabihin nung sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko. Hindi po Brian, Byron po. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan. Ang mainstream media ba o ang mga influencer? Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Tama. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Agoy! Nakita natin ang ating Pangulong si Marcos na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Aray! Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, naandun. Nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay ito, bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa baling ito? Tapos, Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Pagdating po dun sa pag-kidnap sa ating dating Pangulong Duterte, sa tingin ko po ay talaga namang may mga mali doon dahil kahit po ibang mga abogado na hindi po kapanig ng Duterte ay sinasabing hindi dumaan sa due process. Alam naman po natin sa bayan natin, kahit anong paman ang ihusga sa iyo, kailangan kang dumaan sa due process. Gemma, thank you. Simple lang. Saan ho ba na-commit yung sinatawag nilang crime? Sa Pilipinas. So bakit hindi sa Pilipinas nilitis? Kaya nga. Ang simple yung tanong nun na hindi kayang sagutin ng mainstream media kasi nga po natatakot sa hagupit ni Torre. Sandali, balik lang muna natin sa usapin ng fake news. Medyo naliligaw na ata tayo. Ito lang ang laging punto ng mga taga-mainstream media na wala daw nagpupuli sa social media. Ang tanong, hindi nyo po ba alam yon na meron nagpupuli sa social media? Agoy. Hindi nila alam. Simpleng tanong, sino po yung nagpupulis na tinutukoy ninyo para alam ng publiko? Go ahead. Kung ang bawat network, meron silang network. May mga boss. Kapisan. Mga reporter, may boss. Ang social media ay meron ding tinatawag na community guidelines. Yun. Doon sa platform na pinagsusulatan nila. Una yon na nagpupuli sa kanila. Pag naglabas ka ng fake news, tatanggalin ka. Kaya nga meron tayong tinatawag na fact checker. Yun ang nagpupulis. Pangalawa, ang nagpupulis doon ay mismong batas ng Pilipinas. Kumpleto, sapat ang batas ng Pilipinas tungkol sa cyber, crime, libel at defamation. Sapat na po yun. Ibang usapin yung cybercrime sapagkat ito ay sumasagka sa batayang kalayaan, hindi lang ng mga periodista, kundi pati na rin ng ordinary citizens. Panahon pa ng Aves de Rapina ay talagang na-weaponize na po yung libel. Community guidelines, hindi po siya masyadong nasusunod. 13 anyos ka dapat para makapag-create ng Facebook account, pero kahit 9 years old ka lang o 10 years old, nangyayari po yan. Yung fact-checking na sinasabi ninyo sa Meta, at least, tinanggal na po yan, at least sa Estados Unidos, may commitment sila to retain it here, but we don't know what's gonna happen in the future. Maganda yung sinabi ni Sir, nagkakamali ang lahat daw, ang mainstream media. Ang pinagkaiba, sa social media, kaya mong i-correct within minutes. Tama. Yung pagkakamali. Sa mainstream media, Hindi. kinabukasan mo pa i-correct dahil ipapaalam mo pa bago ka pa maglabas ng erratum. Kaya sa tingin ko, mas maganda kung pakikinggan natin lang lahat ng side. Mabilis naman maibago kung sakaling nagkamali ang social media. Very clear naman. Makikita naman natin kung ano ba yung disinformation, ano yung fake news. Example na lang. Sabihin natin dito ito ay nasa news naman. Hindi naman kailangan na sabihin na wala dito. Yung tungkol sa pinag-utos di umano ng Supreme Court, ng TRO. Pero wala naman. Mismong Supreme Court ang umalma rito. Yun palang tahasang fake news na yon. So, hindi naman pinag-uusapan dito ang opinion. Yun ay factual. So, maliban doon, kitang-kita kagad na merong mali siya sa pagbibigay na ganitong klaseng fake news or disinformation. Okay, so... yung sinabi ni Presidente mo, Kaya na may walang baril. Natin, siguro kaya yung social media influencers ay nasasabing hindi organisado. Dahil unang-una pa lang, meron ditong house rules na huwag babanggitin. Sana ang mga events o tao o okasyon na hindi kasama rito sa itong ating programa ngayon. Pero tanungin ko na po si Mr. Byron. Ang pangit mo pala pag walang filter. You live to his you live to your name. You live up to your name. Banat. So when you said na walang utos galing sa taas. Okay?
mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ka bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yun, nilabas uli. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know, ano yung ginawa mo para malaman mo kung may Nag-research. katotohanan na walang utos sa taas? Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Ano So, to, in other Quadcom? words, is that your opinion? Quadcom ba to? So this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito ay aking opinion. Ako po hindi ko po masasagot yung patungkol sa mga ibang vloggers na gumagamit at nagtatago. As a matter of fact, ayoko nga po nun. Galit po ako sa mga vloggers kahit makapartido na nagtatago sa ibang muka. Dapat kasi panindigan mo yung sinasabi mo. Kaya nga ho sa aking mismong channel, nandun mismo ang email ko, you can email me, your side, or whatsoever. Nandun din ang pangalan ko, alam lahat ng tao ang mukha ko. Hindi po ako nagtatago dahil kaya kong panindigan ang sinabi ko. Mas matindi sa mainstream media. Bakit? Ni-report ninyo. Sino ang nag-edit? Kayo ho ba? Hindi. Ang nag-edit, newsroom. Pag may mali, may problema tayo doon. Bakit? Sisisihin, di ba, yung nag-report? Di ba, ganun naman na nangyari, nasisisi nagre-report. Kaya nga ako, paulit-ulit ko rin sinasabi, huwag natin sisihin ng reporter, cameraman. Dahil wala naman po silang kinalaman doon sa final na news. Ang problema, hindi nila alam kung sino ang nag-edit ng news. Wala po akong problema sa pag-e-edit. Ang sinasabi lang natin dito, yung unang tanong about accountability. Ang social media, mas accountable kasi kitang-kita na sila mismo nagsabi, opinion nila ito, kaya maaari niyong sabihin kagad na mali ka. Unlike po sa isang reporter, kung ini-report mo, amitin na natin, marami po tayong nire-report tapos na-edit din yung iba. Hindi ho kumpleto. So yung sinasabi natin na medyo yung accountability doon nawawala po. Kasi nga, hindi natin masisi yung hindi naman natin kilalang editor. Tanungin ko ulit muna yung mga social media influencers. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila, sila yung bobo at tanga. So given yan, opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi it's supposed to be factual. Kinausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So, nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito'y disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue.
Ganun lang. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil Apo. trial lawyer siya. Apo. So, at the time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating, mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng, ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion? Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Na, tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kaysa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi Mr. Banat Bay yung sinasabing attorney Banat no Boy. case. Idol mo si Banat Kapag Boy? sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yon. Sa katunayan, talo pa nga siya sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso.